Paano mapalapit sa Espiritu Santo? Minsan may mga panahon sa buhay natin na hinahanap-hanap natin ang presensya ng Diyos, pero hindi natin alam kung paano, kung ano ang way. Minsan nagiging busy tayo sa mga bagay dito sa mundo, lalo na sa mga responsibilidad natin sa buhay, sa mga trabaho natin, sa mga pag-aaral. Di naman masama. Kumbaga mabuti naman yun na nagiging responsable tayo sa buhay natin. Pero matuto dapat tayo na i-manage ang oras natin, nabigyan natin ng panahon, ng oras, yung spiritual nating buhay o yung connection natin sa Diyos. Minsan sa paghahanap natin sa presensya ng Diyos, kung saan-saan tayo tumitingin, pero nakakalimutan natin na nasa atin lang ang presensya ng Diyos. Nasa atin mismo, nasa innermost being natin. Kung isa kang genuine believer na tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, ang ibig sabihin niyan, nasa iyo na nananahan ang banal na spirito. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo, siya yung access. Yung pananampalataya natin sa Kanya ay yung access para manahan sa atin ang banal na spirito. Yun nga, tulad ng sabi ko kanina, nasa atin lang ang presensya ng banal na spirito. Pero hindi natin ma-activate, hindi natin alam kung paano ma-activate. Kaya nagkakaroon ng spiritual delay sa atin dahil sa pagiging ignorance natin, dahil sa kawalan ng desire natin sa Kanya, kaya nagkakaroon ng spiritual delay. Sa video na to ay meron akong 3 tips based on my experience kung paano mapalapit sa Espiritu Santo. Number 1, spiritual awareness. Kung gusto mo mapalapit sa ating Panginoon, kung gusto mo maramdaman ang presensya ng Holy Spirit, syempre kailangan mo siyang i-acknowledge. Di naman pwedeng close ka sa isang tao kung di mo siya kilala. Kaya kung ina-acknowledge mo at kilala mo ang banal na spirito, mapapalapit ka sa Kanya. Kaya kung isa kang tunay na reborn human na na-transform ang buhay, kailangan mo magkaroon ng spiritual awareness na ang banal na spirito ay nananahan sa iyong innermost being. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? So if the Holy Spirit dwells in you, kailangan mo siyang i-acknowledge sa iyong araw-araw na buhay. Kahit nasaang lugar ka man, nasa iyong bahay, nasa iyong trabaho, kahit nasaan ka man, kaya mong ma-experience ang presensya ng Diyos 24/7 kung marunong kang mag-manage ng oras mo, kung marunong kang kontrolin yung isip mo, kung kanino mo dapat tinutuon, because your mind will activate your inner man. Para sabihin ko sa iyo, ang banal na spirito ay isang personal being. Hindi siya isang something o bagay, kundi isa siyang personal being na nakikipag-communicate sa atin, sa ating pinaka-innermost being, sa ating espiritu, sa espiritu ng Diyos. Nagkakaroon ng communion. Kaya kung hindi ka spiritual aware sa iyong inner man, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Dahil hindi ka magkakaroon ng encounter sa pamamagitan ng emosyon mo, kahit anong sigaw mo, kahit anong iyak mo, kundi magkakaroon ka ng encounter sa pamamagitan ng pananampalataya. At magkakaroon ka ng pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig, knowledge, to counter ignorance. Tulad na itong binabahagi ko sa inyo ngayon, spiritual awareness. Acknowledge the Holy Spirit every day in your life. At number 2, kung paano mapalapit sa banal na spirito. Number 2, stop doing sin. Ayun yung katotohanan. Kung gusto natin mapalapit sa presensya ng Diyos, mapalapit sa banal na spirito, kailangan natin itigil ang paggawa ng kasalanan. Dahil every time na nagkakasala ang tao, doon nagkakaroon ng separation. Doon mo mararamdaman na malayo ka na sa Diyos kapag ikaw ay nagpapatuloy sa pagkakasala. Dahil kung nananaan sa iyo ang banal na spirito na tinutulungan kang mamuhay sa kabanalan, kung nagpapatuloy ka sa pagkakasala, ibig sabihin sinasaktan mo yung kalooban ng Espiritu Santo. Ayun yung nakasulat sa scripture sa Ephesians chapter 4 verse 30. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo tutubusin pagdating ng takdang araw. Ibig sabihin, the Holy Spirit grieves, nasasaktan natin yung kalooban
kapag nagkakasala tayo. Dahil ang banal na spirito lang naman yung tumutulong sa atin, ang nagdidisiplina sa atin para mamuhay sa kabanalan. Dahil hindi natin kayang mamuhay sa kabanalan kung wala ang tulong ng Holy Spirit. Pero naiintindihan ko naman kung ikaw ay nasa season ng transformation, na merong conviction sa iyo kapag ikaw ay nagkakasala. Ibig sabihin lang yan, tinuturuan ka ng banal na spirito, tinuturuan ka niya na magbago. At ang pangatlo, ito yung pinaka-importante sa lahat, kung paano mapalapit sa presensya ng Diyos. Number 3, read your Bible. Dahil alam nyo ba, na ang scripture ay kinasihan ng Espiritu. Ito ang sabi sa 2 Timothy, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ibig sabihin ng scripture ay kinasihan ng Espiritu. Kaya kung gusto mong mapalapit sa banal na spirito, syempre kailangan mong basahin ng scripture, ang salita ng Diyos. Minsan itong pagbabasa ng Bible ay ang pinaka kinakatamaran ng lahat. Kahit ako naranasan ko na yon, na dati tinatamad ako magbasa ng Bible dahil hindi ko nauunawaan noon, dahil sobrang lalim, hindi ko alam kung paano basahin, kaya tinatamad na lang ako at mas excited pa akong buksan yung cellphone ko kaysa nabuksan yung Bible. Kaya nung tumagal-tagal natuto ako at tinuruan ako ng author ng Bible kung paano unawain at binigyan ako ng revelation ng Holy Spirit kung paano basahin tong Bible. Huwag tayong maging komportable lang na nakikinig lang tayo ng nakikinig at okay na yon. Kailangan natin basahin mismo kung ano ang mga nakasulat. Minsan yung flesh natin nagki-craves ng mga entertainment, kaya mas excited tayong buksan yung mga social media account natin kaysa na buksan yung Bible. Dahil yung mga entertainment, isa yan sa mga distraction para magkaroon tayo ng spiritual delay. Kaya kailangan natin magkaroon ng activation through the reality of the Spirit. Kaya kung bibigyan natin ng oras ang connection natin sa Diyos, isang tabi muna natin yung mga distraction sa paligid natin, yung ingay sa labas at loob ng isip natin. I-disconnect muna natin yung mga bagay na hindi naman importante sa atin, lalo na sa spiritual life natin. At yun lang ang 3 tips na may bibigay ko sa inyo sa video na to. At sa totoo lang, marami pang mga spiritual activities at spiritual reality na makapagpapalapit sa atin at lalo natin makilala ang banal na spirito.